Natalo na naman nga po ang Memphis Grizzlies ngayong araw laban sa Detroit Pistons sa score na 114-106 sa kabila ng pagbabalik dito ni Ja Morant mula sa kanyang naging suspensyon. Kagaya ng nakaraan nilang laban, masyadong nag-struggle sa pagtatala lamang niya ng 18 points. Sa kanilang pagkatalo, umabot na sa 3 games ang lose streak ng team at bagsak sa 3-5 ang win-loss record sa West. At mas lalo pang ang lumalala ang sitwasyon sa pagitan ng coaching staff at ni Ja Morant. Kaya suggest ng ilang mga analyst, kailangan na nga daw ni Ja Morant umalis at lumipat na ng ibang kupunan since panahon na para baguhin ng Memphis Grizzlies nang walang Ja Morant. Syempre, ilang taon na rin naman niyang binubuhat ang Memphis, ngunit wala pa rin naman ditong nangyayari sa paulit-ulit na pagkalaglag nila ng mas maaga. Maraming teams ngayon ang interesado sa kanyang serbisyo at willing mag-offer sa Memphis Grizzlies ng malaking trade package para lamang makuha siya sa isang trade. Sa kabilang banda, 4 wins, 3 losses. Yan ang kasalukuyang record ng Cleveland Cavaliers ngayong regular season matapos silang manalo last game laban sa Atlanta Hawks. Pero kahit man nagagawa nilang makakuha ng panalo at mangtambak ng kalaban, napakalayo ng kanilang performance last season kumpara ngayon. Kung last year masyado silang dominante sa unang mga games sa pagkakaroon ng win streak at pag-akyat sa standings, ngayon sobra silang nahihirapang manalo laban sa mga hindi naman ganong kalakasang kupunan sa Eastern Conference. Hindi rin naman ngayon nananalo sa tuwing out ang kanilang superstar na si Donovan Mitchell. Sa madaling salita, mukhang nanghina ng husto ang lineup ng Cavaliers sa kanilang pagkawala ng 6th man na si Ty Jerome. Hindi rin naman kayang tapatan ni Lonzo Ball ang naiaambag at performance nito last year. Kaya hindi na nakakagulat bakit hindi kayang ulitin ng Cleveland Cavaliers ang napakagandang panalo at performance nila last season at inaasahan na mahihirapan sila na makaangat muli sa standings ng Eastern Conference. Bago pa man magsimula ang pangalawang game ng back-to-back ng Los Angeles Lakers laban sa Portland Trail Blazers, inanunsyo na nga ni Coach JJ Redick hindi dito maglalaro sina Luka Doncic at Austin Reeves. Kaya dahil sa pagiging sobrang pilay at kulang ng Lakers, inaasahan na matatalo sila dito ng Blazers na isa sa pinakamainit ngayon sa NBA. Pero sa kabila ng pagiging dehado ng team, nagawa pa rin naman nila ditong makuha ang panalo at ma-upset ang Blazers 123-115 matapos mag-step up ang lahat ng mga role player na sa pangunguna ni Rui Hachimura na merong 28 points at si DeAndre Ayton na merong 29 points, 10 rebounds. Bukod sa kanilang dalawa, naging difference maker dito ang two-way player na si Nick Smith Jr. na kumana ng 25 points off the bench kasama ang crucial shots. Sa fourth quarter na siyang nagpanatili ng kanilang kalamangan. Ito na rin naman ang dahilan bakit hindi sila masyadong natambakan sa first half at siyang humabol sa kalamangan ng Blazers. Kaya puro papuri ang natatanggap nito ngayon mula sa kanilang mga fans.